Inihahandog ng mataas na pamantasan ng Palawan State University mula sa College of Arts and Humanities, Bachelor of Science in Social Work 1R. Reg Jandel Nicolas, Riza Joanna Sultan, Magandang umaga sa iyo. Ako si Riza Joanna Sultan from Palawan State University, from College of Arts and Humanities, Bachelor of Science in Social Work. Nandito ako para alamin ang iyong obserbasyon, karanasan at maging pananaw sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay through SpecSec framework. So, gusto ko malaman ang iyong pangalan, age, at kung saan ka po nakatulog. Magandang umaga. My name is Ebonic Samuel Akyatan Mangalina. I am 19 years old and I am permanently living at Coron, Palawan, and now currently living at Barangay Tinigman Heights, Palangco Road. So, first question po is, in your social, sa panahon po ngayon bilang estudyanteng kabataan, nababad sa social media, ano-ano po yung mga panlipunang problema na meron po tayo dito, local or national man po, na sa tingin nyo po is kailangan aksyonan po at naapektuhan nito hindi lamang individual ngunit ang nakakarami? Bilang isang estudyanteng babad sa social media, ang pinaka-rampant na issue na kinakaharap ng ating mundo ngayon or ng ating bayan or ng Pilipinas is teenage pregnancy. Apektado po ang ekonomiya ng teenage pregnancy because ito nakaka-apekto sa overpopulation na nag-cause ng pagtaas ng supply and demand and nangangailangan ng trabaho. So, sa political aspect naman po is, sa sistema at pamamalakad ng local government sa ating lalawigan at hindi lingid po sa ating kaalaman na sikat ang lalawigan ng Palawan sa natatangi nitong likas na yaman at magandang mga pasyalan. Sa tingin niyo po ba sapat na ang pangangalaga ng gobyerno dito at sa mga mamamayan nito? Yes po, sa tingin ko sapat na. For my follow-up naman po is, para po sa inyo bilang residente ng lalawigan ng Palawan at student, ano po yung mga nakikita nyo dapat bigyang aksyon or dapat i-address ng government natin in terms po sa educational na alam nyo pong magbe-benefit lahat ng mag-aaral ng lalawigan ng Palawan? Maganda po ang kalidad ng pagtuturo ng Palawan State University. I give highlights to PSU because marami po tayong mga estudyante na dumadayo sa iba't ibang lugar upang makipagkompetensya sa iba't ibang larangan ng intelligence o ng kung ano man, kagaya ng sports, ng sining at kultura at marami pang iba. So, masasabi ko po na talagang standard ang tinuturo o ang ibinibigay na learning curriculum ng Palawan State University. So, for the cultural naman po, Bisaya po ba kayo or Kuyunon? Kuyunon. So, bilang Kuyunon po, nagmula kayo sa Kuyo? Siyempre po, sanay kayo sa mga sistema doon, mga gawain doon, at nung dumating po yung pasukan, kailangan yung lumipat dito sa city, which is the Puerto Princesa po, ang mainland ng Palawan. Ano po yung mga bagay na nahirapan kayo sa pakikitungo, lalo na hindi kayo sanay sa kalakaran dito sa city? Ang pinaka nahirapan talaga ako is paano mag-commute. Dahil sa Coron, I'm from Coron pala, by the way. Sa Coron kasi wala kaming cab and hindi naging parte ng kultura namin na magkaroon ng cab dahil maliit lang naman ang Coron. Namuhay kami na tricycle ng transportation. So nung lumipat ako dito sa Puerto, nung nag-aral na ako dito, that is one of my struggles kasi nahihiya akong sumakay ng cab. And then, bilang isang observant na person, one of my coping mechanisms is to learn about it, diba? Para makasabay ako sa kultura na meron ng city na to na wala sa probinsya namin. Ayan, magandang umaga naman. Ako ang kapartner ni Riza. Ako si Ray Jandel Nicolas ng Palawan State University, College of Arts and Humanities ng Bachelor of Science in Social Work 1R. So bilang continue ng ating interview,
Ang aking question sa'yo ay about spiritual naman. So, pwede ko bang matanong kung ano ang iyong relihiyon? Roman Catholic. Roman Catholic. So, sa relihiyon po na meron kayo, syempre hindi natin may iwasan na magkaroon ng criticism sa relihiyon na meron tayo. Ano-ano po ang mga criticism na natatanggap ninyo o naririnig mula sa ibang tao at paano po kayo naapektuhan nito? One of the most criticism na, natatanggap namin mula sa ibang religion is sumasamba kami ng rebulto, which is not. Kung makakapasok man kayo sa church namin, makikita niyo talaga na marami kami mga rebulto doon, rebulto na tinatawag, but hindi yun ang sinasamba namin. Pagkos yun ang ginagamit namin na representation para i-express ang faith na meron kami. So, bilang nakakatanggap kayo ng criticism mula sa ibang tao, in your personal life, nagkakaroon ba ito ng malaking negative effect sa iyong paglilingkod sa Diyos? Well, for me, wala naman because I choose to live a peaceful life instead of fighting back with them. Wala rin namang sense, wala rin namang benefit sa akin kung magka-fight back pa ako sa kanila or i-defend ko or something na magkukos pa ng away. So, why not dead man na lang instead of fighting back? Diba? Okay. So, yan, thank you. So, our next category is environmental. So, my question is, bilang estudyante ng Palawan State University na nangungupahan sa isang boarding house, syempre marami tayong mga katabing bahay dito at meron tayong kanya-kanyang mga kwarto. So, bilang isang tanong, ano yung mga nagbibigay hadlang sa iyo in terms of environment sa pag-aaral? Ang pinaka nagbibigay sa akin ng hadlang in terms of environment bilang isang estudyante ng PSU is sobrang pag maingay. Because hindi talaga ako makapag-aral kapag maingay. And nawawalan ako ng focus kapag maingay. So, ang ginagawa ko na coping mechanism para malabanan ng ingay na to is nagsasara ako ng kwarto. So, ayaw mo talaga ng ingay? Ayaw ko talaga ng ingay. Okay. So, our last question is about gender. Sa panahon po natin ngayon, talamak ang discrimination sa kasarian natin at maraming mga lumalabas na issue pagdating sa gender sa kasarian. At nabanggit mo rin kanina na ikaw ay isang observant pagdating sa mga bagay-bagay. So bilang observant, ano yung mga obserbasyon mo sa mga kasarian dito sa atin at ano yung lokal man o nasyonal at ano sa tingin mo yung hindi kaayon-ayon na may halong panghusga o ano pa man? Bilang isang observant na person, isa sa kinakaharap na issue ng LGBTQIA+ community ay ang hindi sila tanggapin sa ibang universidad. Buti na lamang ay ang PSU ay nagtatanggap ng mga, binibigyan tayo ng equality in terms of ganitong usapin or ganitong issue. Kumbaga, tanggap sila kung ano man sila. Yung ibang university kasi hindi sila tinatanggap, diba? Like, kailangan mag-follow sila sa dress code. Yung mga lalaki na nagdadamit, mga cross-dressers na tinatawag natin is need natin i-follow or ng mga parte ng LGBTQIA+ community yung proper dress code ng nasabing university. Buti na lamang sa Palawan State University ay meron tayong mga organizations na kung saan na kapag sumali ka ay hindi mo na kailangang sumunod or you can express yourself kung ano man yung gusto mong suotin but naaayon pa rin sa dress code na pinoprovide ng ating university. So far yun lang naman yung pinaka-rampant or pinaka-relevant na issue na kinakaharap ng LGBTQIA+. Okay. Thank you so much. So that concludes our interview for today, Mr. Mangalino. So thank you so much for Thank you very participating. much. Ayan, magandang umaga ate. Ako po si Ray Jandel Nicolas mula sa Palawan State University, College of Arts and Humanities, Bachelor of Science and Social Work 1R. So ngayon po, meron lang akong mga kaunting katanungan na nangangailangan ng inyong obserbasyon, pananaw, at opinion regarding sa SpecSeg framework, maging ng inyong mga karanasan patungkol dito. Bago po tayo magsimula, nais ko pong malaman kung ano ang inyong pangalan. Good morning, ako si Emerlyn Flory Masadka. Ako ay Medical Technologist from Taytay, RHU Taytay, Parapan. Ate, meron lang akong mga katanungan sa iyo na nakapaloob sa socio-political. Bilang isang medical technologist, marahil po marami kayong mga naririnig, nakikita o kahit napapanood sa social media or sa Facebook, maging sa telebisyon, na mga panlipunang problema. So ang tanong ko po sa inyo, paano nyo po nakikita yung mga problemang ito sa lugar natin at paano naaapektuhan yung pagiging medical technologist mo o pagiging residente? Siguro sa lugar namin, ang nakikita ko doon yung
discipline ng mga tao sa pagsunod ng mga policy. Katulad niyan, may mga cases, lalo na sa amin doon, nag-dengue surge nakaraan. So, dapat ang advice sa mga tao talaga sa community is maglinis ang paligid. So, Kalinisan. oo, hanggang ngayon, meron pa rin dengue surge. Malaki pa rin yung cases ng Taytay kasi nga, marami pa rin hindi talaga sumusunod sa mga pinapatupad namin na policy. So, disiplina ng mga tao. Yung pagsunod. So, ito ate, pasok naman siya sa, ang susunod kong katanungan ay pasok sa economic. So, bilang medical technologist po, magkano yung kinikita nyo sa sweldo nyo? Or hindi natin kasi masasabi na per day or per week. So, magkano yung kinikita nyo as a medical technologist po? Kailangan na yun talaga. Okay. Siguro nasa 2023 ganun. Ano siya, hindi siya kasi regular position. So, So, malaki-laki po ang kinikita nyo. Follow-up question lang po. Sa maliit lamang na halaga, mayroon po bang mga sektor ng buhay nyo na naapektuhan katulad ng mga pangangailangan nyo or kung paano mo mismo nasusustentuhan yung sarili mo? Ito ba ay sapat o dumarating sa punto na ito ay kulang? Dumarating talaga sa punto madalas na kulang. So, ang ginagawa na lang pinagsasapat na lang eh. Kasi lalo na ang mahal na bilihin ngayon, at hindi lang naman sarili ko lang yung tentuhan ko. Meron akong mga kapatid na nag-aaral ng kolehiyo. So, ayun, medyo struggle siya na pagsapatin talaga sa mga pangangailangan. Kulang talaga. So, ayan. Next naman po, my next question is about cultural. So, nanggaling po kayo sa aling lugar? Taytay. At anong kultura po ang inyong kinalakihan doon sa Taytay? In terms of sa mga kanunuan nyo, ano yung mga kinalakihan nyo? Okay. Kasi kami doon eh, yung family talaga namin, dahil lang doon, galing sa Negro. So, yun, nakalakihan ko na din naman na doon kasi halo na Diligay no, yun ang Ilonggo. Ano naman, parang halo-halo na ng kultura ng mga Kuyonon at mga ibang language din doon. So, hindi na wala, sa family namin, hindi talaga siya, katulad ng iba na yung, anong tawag dito, yung maraming mga pamahiin. So, ganun, di ba yun, mga culture sa mga, like, kahit sa mga marriage, ganun, hindi kami ganun talaga totally nagpa-practice. Hindi kami masyadong naniniwala sa mga pamahiin. So, syempre po, sanay kayo sa ganong klaseng kultura na meron kayo. So, meron po ba kayong na-encounter paglabas nyo ng inyong lugar sa Taytay? Meron ba kayong na-encounter, halimbawa dito po sa ating syudad ng Puerto Princesa City? Meron po ba kayong na-encounter na problema pangkultural na alam niyo na sa simpleng bagay nakaka-apekto po ito ng negatibo? Nagkakaroon ng negative effects yung paglabas nyo ng inyong lugar sa Taytay? Cultural na dito? Dito sa halimbawa city? po, meron kayong nakasanayan doon, may nakasanayan kayo doon sa lugar nyo na nahihirapan ka pong i-apply dito sa okay, city. sa For example, ganun po. So far wala naman. Wala naman. So, kumbaga, same lang yung Oo. meron kayong culture doon dito sa syudad. Sa city. Okay. So, next naman po ay sa spiritual. So, alam naman po natin na lahat tayo ay merong kanya-kanyang paniniwala at meron tayong kanya-kanyang relihiyon. So, matanong ko po, ano ang inyong relihiyon? Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist. So, sa relihiyon po na meron kayo, syempre hindi natin may iwasan na magkaroon ng criticism and discrimination pagdating sa relihiyon na meron tayo. And alam natin na ang mga Adventist ay may nire-respeto din na mga paniniwala and beliefs paniniwala na meron. So, ano-ano po yung mga criticism na natatanggap ninyo or naririnig mula sa ibang relihiyon or ibang mga tao patungkol sa relihiyon po na meron kayo? Like, sa environment ko dun, sa workplace? Or Ano po, bilang isang Seventh-day Adventist, okay. compare sa ibang religion, ano yung mga natatanggap ninyong mga nasasabi ng mga galing sa ibang relihiyon na sinasabi nila sa relihiyon niyo? Siyempre, mostly bakit daw yun hindi kumakain ng pork, Hindi kumakain ng bawal. Oo, yun naman, di ba? Tapos Sabado. Bakit Sabado Yung, lagi oo, ng mga ganun. simbahan? So, yun naman usually. Okay po. So, paano po kayo naapektuhan ng ganong klaseng discrimination?
Sa akin, hindi ko naman talaga siya tinitake as personally yung mga attack na gano'n. Kasi may mga ibang tao naman na nakakaintindi. So sa mga taong gano'n yung atake, yung sa daming tanong, sinasagot din naman. Sinasagot ko yung kung bakit gano'n. Ni-explain ko kung bakit. So now let us move on naman po sa questions about our environmental questions. So, sa inyo po bang lugar sa Taytay na lang po tayo mag-list, ano po yung mga, sa tingin yung mga problema doon na dapat bigyan ng aksyon o need na masolusyonan agad bilang malayo nga siya sa mismong syudad ng Puerto Princesa at rural yung lugar na yon. Rural ang lugar na to, I mean. Ano yung, kumbaga, mga practices na dapat na isasagawa sa lugar niyo? In terms of environment. In terms of environment po. Yung nakikita na kung ano talaga yung pinaka-problema, yung waste segregation. Kalat po talaga, basura. Though, nagsisegregate yung problema, parang wala na kaming isa yun sa nakikita na walang, yung mismong pinaka-main, di ba pagtatapunan, yun yung problema. So, basura po talaga, proper waste segregation. So, down for our last sector po ay gender. So, bilang isang professional medical technologist po, may kinalaman ba ang kasarian sa pagiging isang professional medical technologist na sinasabi nila na ang mas nararapat daw dito ay mga medical technologists na lalaki? So, paano po ba ito nakaka-apekto sa inyo bilang babaeng medical technologist na dapat lalaki ang mas major, ang mas, kumbaga, sa kanila yung nagtitake advantage ng trabaho nyo? Sa amin naman sa work namin, kasi yung responsibility na mapalalaki o babae, same yung tawag dito, roles and responsibility na doon sa napapasok sa equality. Equality, oo. Mapalalaki o mababae, ganito. Same yung gagawin nila. So ate, maraming salamat. That concludes our questions regarding sa SpecSeg framework, and maraming salamat po. Thank you. Magandang hapon po ate. Ako po si Raisa Joanna Sultan ng Bachelor of Science in Social Work ng Palawan State University. Nandito po ako para hingin po ang opinion at pananaw niyo po sa mga iba't ibang aspeto natin dito sa buhay sa in SpecSeg framework po. Gusto ko lang po malaman kung ano po yung pangalan niyo. Charina Libre po. Ilang taon na po ba kayo? 38 na. Saan po kayo nakatira? Santa Monica. Trabaho niyo po? Ano lang, vendors. Street ano lang, vendor po. Street vendors. May mga anak po ba kayo? Dalawa po. Ilang taon na po? Ang isa, 3 taon. At saka yung isa, 2 taon pa. Gusto ko lang po tanungin, yung sa social life niyo po, dito po sa lalawigan ng Palawan, meron po ba kayong nakikitang mga problema na dapat solusyonan or bigyang aksyon ng ating lokal na gobyerno po? Yung mga mga basura, yan lang. Tapos, yung tamang pagtatapon ng basura, hindi basta-basta lagay-lagay kung saan-saan, yan lang. Yung sa political naman po, since yung sistema po ng gobyerno po ba natin dito is nasasatisfied po ba kayo or okay na po kayo sa pamamalakad nila dito sa lugar natin? Okay lang naman. Yung sa economic naman po, bilang street vendor po, magkano po yung kinikita nyo sa isang araw? Depende, 300, 400, ganyan lang. Yung sa kinikita nyo po sa isang araw, ano po yung mas pinaglalaanan nyo ng kinikita nyo po? Bili ng bigas, gatas ng bata, mga diaper, yan. Sa tingin nyo po ba sapat yung kinikita nyo sa araw-araw? Sapat na rin kahit kunti. Yung sa ano naman po, kultura, ano po ba kayo? Bisaya, Kuyonan? Bisaya. Bisaya po. Bisaya. Siyempre po, street vendor kayo, marami po kayo nakakasalamuha, napapabiling mga tao na iba't iba yung pinagmulan or lingwahe po. Nagkakaroon po ba kayo ng problema minsan? Meron talaga. Kahapon, tinanong ako na magkano daw yung yung binta ko, yung pananakyo. Sabi ko, 10 lang. Sabi niya, huwag kang magyabang. Sabi ko, hindi naman ako nagyabang kasi nagtanong lang naman hindi naman siguro mayabang ng magsabi natin lang. Lang. Na ano po sa boses po, tono po ng boses niyo siguro? Hindi, hinay lang din. Sabi ko, 10 lang. Ganyan lang. Mainit lang po ulo. Ganyan talaga yan daw. Sabi nila, pasaway daw yung tao na yon kasi driver ng yan, alam nila yan. Yung ano pong relihiyon nyo?
ano po, Happy Church, born again. Born again Christian po. Meron po ba kayong mga naririnig or nakikita na kinukutya po yung mga relihiyon na meron po kayo? Meron talaga yan. Sabi nila na bakit daw gaganyan na magtaas-taas ng kamay. Yan, ganyan talaga. Yun na. Meron talaga yan, May marinig mo. iyak-iyak po, Oo. gano'n. Paano nyo po to na overcome or ini-embrace po? Paano nyo po nalalagpasan yun? Wala lang, baliwala lang namin. Hayaan na lang namin sila. Yung sa ano po, nagmula po kayo sa ang barangay po? Dito lang talaga. Santa Monica po. Oo. Santa Meron Monica. po ba kayong mga problema na sa tingin nyo dapat aksyonan ng mga barangay officials sa barangay ng Santa Monica po? Sa akin, wala. Iwan ko sa iba. Wala Okay lang. po. Sa gender naman po, syempre bilang babae, nagtitinda sa public place, may mga nakikita po ba kayo narinig na iba yung tingin sa inyo, na parang minamaliit yung pagiging babae nyo po? Wala rin man sa akin. Yun lang po. Thank you so much po sa Okay. pagpapa-unlock nyo. Thank you God bless rin, po. ma'am. God bless.